Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagkukunwari, bilang mag-asawa, walang nagawa si Sam kundi ipagpatuloy ang pagpapanggap na nawala ng alaala. Alam niyang nakamamatay ang lumabas sa mga oras na iyon. Nang malasing si Tekla, sinubukan ni Sam na tumakas mula sa bahay ni Gabo. Ngunit pinigilan siya nito, mariing binalaan na mapanganib ang lumabas. Bigla namang sumiklab ang matinding pagtatalo ni na Tekla at Sam. Bumalik ang kanilang dating alitan at si Tekla, ayaw tanggapin ang palabas ni Gabo, ay nagbitaw ng masasakit na salita laban kay Sam, samantalang si Sam ay nagkunwaring walang alam at mariing tumutol. Dahil sa pabaya at marahas na asal ni Tekla, muntik nang mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Sam at nagsimulang maghinala ang mga kapitbahay na ang taong desperadong hinahanap ng mga safra ay nagtatago roon, lalo na't nakipagsanib na ang mga Jangora sa safra. Sa sandaling iyon, nakarating kay Pakito ang isang lihim na mensahe mula sa pambansang ahensya. Nagkukumpirma na ang anak ni Ricardo ay nasa gintong lupa at kailangang matagpuan agad. Sinubukan ni Pakito na beripikahin ang kanyang pagkakakilanlan habang inutusan ni Lucas ang mga Jangora na iligtas si Sam nang hindi nasasaktan tulad ng utos ng pulisya. Mariing ipinag-utos ng mga otoridad na hindi dapat masaktan si Sam at dapat siyang maibalik ng ligtas. Sa ilalim ng sabay-sabay na presyon mula sa pulisya at safra, napasubo ang mga Jangora sa isang mapanganib na dilema. Nang humupa ang sitwasyon, sumabog ang galit ni Gabo kay Tekla. Mariin niya itong sinermunan, nagbabala na huwag muling lalaitin o sasaktan ang kanyang asawang si Gloria. Maging si Rudy ay nakisaway kay Tekla. Pinaalalahanan siya sa mabigat na kaparusahan ng pagiging kaaway ng asawa ni Gabo. Pagkaraan, pinakalma ni Gabo si Sam na muling nagbalik sa kanyang pagkukunwari. Kinagabihan nang ipahayag ni Gabo ang kanyang pagnanais na magkaroon sila ng anak, hindi na nakapagtago si Sam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tuluyan niyang ibinaba ang pagkukunwari at hinarap si Gabo ng direkta. Mariing tinanong ang kanyang tunay na propesyon at kung bakit palagi siyang naroroon sa lahat ng kanyang lihim na misyon. Nabigla si Gabo nang matanto na buo ang alaala ni Sam at matagal na siyang nagkukunwari. Inamin ni Sam na peke ang pagkawala ng alaala para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumanggi siyang sumang-ayon sa personal na nais ni Gabo at iginiit na kailangan niyang makauwi. Mariing ipinagbawal ni Gabo, nagbabala na ang pag-alis ay magiging isang pagpapakamatay, hindi lamang para kay Sam, kundi pati sa kanyang ama, tiyahin, at mga inosenteng kamag-anak na tiyak na pagbubuntunan ng galit ng safra. Ipinaalala ni Gabo na siya ay isang prinsipyadong opisyal ng pambansang ahensya ng intelihensya at bilang huwarang pulis, bawat hakbang ay dapat maingat upang maprotektahan ang mga inosente. Kung hindi, pati ang kanyang pamilya ay masisira. Nang tanungin niya ang tunay na pangalan ni Sam, inamin nitong siya ay si Samantha Jacinto. Nakiusap siyang huwag ipaalam sa kanyang ama o tiyahin ang pagbabalik ng kanyang alaala at ipagpatuloy ang kanilang pagkukunwari. Ipinaliwanag ni Gabo na pareho ang kanilang misyon, puksain ang mga kriminal at linisin ang lipunan mula sa mga tiwaling kaaway. Hiniling ni Sam na makahanap sila ng paraan upang makontak ang kanyang pamilya kasama si Gabo sa kanilang pagkukunwari bilang mag-asawa, lalo na't nalaman niyang nailigtas na si Victor Safra ng mga safra at nawasak ang lahat ng ebidensya. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan ngayon ay magdadala ng nakamamatay na paghihiganti.
Sa pag-iisip ng kaligtasan ng kanyang pamilya, iniwan ni Sam ang ideya ng pag-uwi at hiniling lamang kay Gabo na ayusin ang isang tawag sa telepono para sa kanyang ina na si Isabel. Agad na nagbigay si Gabo ng telepono at mula sa alaala ay denial ni Sam ang numero ng kanyang ina nang marinig ang tinig ng anak matapos ang mahabang panahon. Nabalot ng emosyon si Isabel, mariing tinanong kung bakit siya tumawag, nasaan siya, at kumusta siya. Labis ang pananabik ni Isabel na muling makita ang anak, ngunit nagtakda si Sam ng mahigpit na kondisyon. Ang pagkikita ay dapat manatiling lihim at hindi dapat malaman ng kanyang kapatid o ng kanyang ama na si Ricardo. Nagmadali si Isabel sa isang marangyang restaurant sa address na ibinigay ni Sam. Dumating si Gabo na nakasuot ng punit-punit at kuskusing damit. Nagbalat kayo bilang isang mahirap na lalaki upang subukin kung tatanggapin ni Isabel ang ganoong mapagpakumbabang anyo bilang kanyang manugang sapagkat isinugal ng pamilya ni Gabo ang lahat upang protektahan si Sam. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pag-aaway ni na Tekla at Sam. Lihim na mensahe kay Paquito, pag-amin ni Sam, pagpapakilala kay Isabel at pagbalat kayo ni Gabo. Isang makapangyarihang yugto ng pagkukunwari, pagbubunyag at pagsubok sa katapatan ng pamilya. Shortly after, Glenn and Santiago arrived at Newcastle's football club and met manager Eric. Eric told Santiago to go to the training ground. There, Santiago met Coach Malor. But when the game began, Santiago did not play well. Heavy rain had turned the pitch into mud, and Santiago had never played in such conditions before. He failed to deliver his best performance, and eventually he was taken off the field. Back at home, Santiago was deeply disappointed, blaming himself for his poor showing. Yet Glenn still believed in him. He went back to manager Eric and pleaded for Santiago to be given a 1-month trial. After much discussion, Eric agreed. When Glenn returned home and told Santiago, he was overjoyed. From the next day, Santiago's big trial began. He was trained, and gradually match practice was added. During training, Santiago watched star player Kevin Harris and legendary footballer Alan Shearer practice. He was mesmerized. His coach told him that with effort, one day he could play like them. After training, Santiago went for a physical checkup. Nurse Roz Harmison examined him and gave him a form asking if he had any conditions like breathing problems. Though Santiago suffered from asthma, he hid it, fearing they would reject him if they knew. During a practice match, a player named Huey kept sledging Santiago, causing tension. Another player, Jimmy, stepped in to calm things down, and soon Santiago and Jimmy became good friends. That night, Jimmy and Santiago went to a Newcastle players' nightclub. There they saw the club's most expensive player, Kevin Harris. Santiago also spotted nurse Roz Harmison at another club. He called out to her, and together with Jimmy, they joined Roz at her club. They had a great time, and from then on, Santiago and Roz developed a close friendship. Later, during a practice match, manager Eric noticed something. Santiago was trying to dribble alone and score without passing. Though he reached near the goalpost, he was stopped by defenders at the last moment. Eric halted the game and gave Santiago a special task. Eric would shoot the ball toward the goal, and Santiago had to run and stop it before it crossed the line. Eric repeated this drill again and again, but each time the ball reached the goal before Santiago could stop it. Eric kept repeating the drill until finally he explained to Santiago that the speed of the ball is always greater than the speed of a player. That is why he must always pass the ball. He reminded Santiago that the logo on the front of the jersey is far more important than the number on the back. It is not about how many goals he scores himself, but whether the team wins. Hearing this, Santiago felt something stir inside him. He finally understood that if the team wins, he wins. A few days later, before a game, Santiago was using his inhaler when Huey noticed. Meanwhile, Newcastle had a crucial championship qualifying match. They had to win, but their most expensive player, Kevin Harris, was playing terribly, leaving the team without goals. Eric was forced to take Harris off the field. In the final moments, Newcastle managed to score and win the match. The next morning, Eric saw Santiago practicing alone on the pitch with great intensity. Impressed? Eric was pleased. After several days, the club posted a list of reserve players. Seeing his name there, Santiago was overjoyed.
According to the rules, if he performed well in reserve matches, he could earn a place in the main team. He shared the news first with Roz, who was equally happy. While walking together, Santiago asked Roz if she truly loved football. She replied that she did, but she disliked the arrogance that came with players earning huge amounts of money. In her view, many players forget their past, their parents, and even old friends, wasting money recklessly. Roz's words were not wrong. Kevin Harris lived exactly that way, spending nights in clubs drinking and partying instead of focusing on practice, which worsened his performance. Meanwhile, Santiago's grandmother told his father about his place in the reserve team, but his father showed no interest. Soon, Newcastle United prepared for a reserve match against Manchester United. In the dressing room, Coach Mal explained tactics to the players. As everyone got ready to enter the field, Santiago secretly tried to use his inhaler, but Huey deliberately broke it. Without his inhaler, Santiago had no stamina on the pitch. Struggling to breathe, he could barely play. Seeing his poor condition, the coach was forced to substitute him at halftime. After the match in the dressing room, Coach Mel spoke to Santiago. He clearly told him that he did not have the strength to play in England. Coach Mel told Santiago that maybe he was only fit to play in Los Angeles, not in England. He directly instructed Santiago to leave the club. Suddenly expelled, Santiago was completely broken. Dahilan ng kanyang pagkawala. Mariing sinabi niyang si Sam ang kanyang pinakamamahal na anak at kung wala siya, wala na siyang dahilan upang manatili. Lumipas ang mga araw na ligtas na nakatago si Sam sa bahay ni Gabo. Nang muling bumalik si Tekla upang magdulot ng gulo, natuklasan na ni Sam ang maraming hindi alam na katangian ni Gabo. Napagtanto niyang hindi siya ordinaryong tao, ang kanyang kabaitan at walang pag-iimbot na pagtulong sa mga mahihirap ang nagtatangi sa kanya. Habang sumisigaw si Tekla sa labas, hinila ni Sam si Gabo at hinalikan siya. Sa matinding selos, tuluyang nabaliw si Tekla, sumisigaw kung bakit pinili ni Gabo ang iba gayong palagi siyang nasa tabi nito. Agad na rumesponde ang mga kaibigan ni Gabo upang kontrolin ang sitwasyon. Si Lucas, tiyak na si Sam ay nagtatago sa gintong lupa, ay nagmobilisa ng mga puwersa ng Safra upang siya'y hulihin. Samantala, nakabalik ng ligtas si Victor sa kanilang tahanan, nagpapasalamat sa kanyang ama na si Mariano. Naglunsad si Lucas ng malawakang paghahanap sa gintong lupa. Habang dumating din ang mga armadong tauhan ni Ricardo, desperadong hanapin si Sam. Ngunit walang nakakaalam na sa ilalim ng matalinong proteksyon ni Gabo na natiling lubos na nakatago si Sam, lampas sa abot ng mga kaaway at kakampi. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng paghanga ni Sam, selos ni Tekla, kontrol ni Paquito, galit ni Ricardo, pagdadalamhati ni Isabel at paghahanap ni Lucas. Ipinapakita kung paanong panlilinlang, katapatan at nakatagong katotohanan ang humubog sa pakikipagsapalaran para sa kaligtasan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.